Mga kapaglaom, if trials and problems surround us, does that mean we are already doomed? There may be different reasons why various trials nagaabot sa atong kinabuhi mga kapaglaom, as well as a secret on how to overcome it. Let's discuss it together here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Mayong buntag kaninyong tanan, mga viewers, atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios nga kita nagkita-kita na usab ni ining atong programa Let's Pray Pilipinas. Yes, kapaglaom Pastor, and we are happy mga kapaglaom to be with you once again. And ato ang ginating baya ato mga kapaglaom who are watching with us all around the globe karong adlaw kapaglaom Pastor. Yes, may buntag kapaglaom Giselle og sa Mayong atong buntag. mga viewers. Sa dili pa nato pagasugdan ng atong programa ni ining adlaw, ako mong ginahangyo nga idoko nato atong mga ulo, magampo kita. Gamanon nga Dios ni ining kabuntagon, dako ang among kalipay nga naghiusa kaming tanan ni ining taknaa. Yes. Sa pagampo, sa pagpangayo sa imong panalangin, sa pagpangayo sa kaayuhan ug mga suliran, sa mga solusyon sa among mga suliran. Yes. Nining kabuntagon Ginoo, ikaw among ginahangyo nga ikaw makig-uban kanamo, kauban sa imong balaang espiritu, ug himua kini nga programa nga malampuson aron mahimo kining inspirasyon along kanamong tanan. Salamat nga ikaw magatubag ninyong pag-ampo sa ngalan ni Jesus nga umanuluwas. Amen. Amen. Thank you for that prayer kapaglaom Pastor. And atong ginapasalamatan atong mga kapaglaom who are watching with us today live sa ato ang GSAT Channel 37. Maayong adlaw din ha kaninyo mga kapaglaom. And of course, kung kamo naglantaw sa inyong hanga Facebook sa ato ang programa karong adlaw via FB Live, daghang salamat mga kapaglaom and good day din ha sa inyong tanan. We are praying nga ang safety magpabilin din ha sa inyo ang sulod sa panimalay ug magmalipayon kamo mga kapaglaom. Kung kamo dunay mga prayer requests and praise reports, palihog ayaw kalimot sa pag-send sa ato ang mga hotline numbers makita ubos inyo nga TV screens or sa inyo nga cellphone screens or sa monitor. Palihog idaya lang ato ang mga hotline numbers, ipadala inyo hang mga prayer requests mga kapaglaom. And kung doon na may mga answered prayer, kay gusto may makahibaw din hiya sa ato ang programa. O mga kapaglaom, kung kamo naglantaw sa inyong nga FB Live, just a comment down sa ato ang comment section. Og andam ato ang mga prayer partners, mga prayer warriors, makigampo kauban kaninyo karong adlaw mga kapaglaom. And of course, kung confidential inyo hanga a prayer request, you can state confidential. Ato ana siyang ampuan off-air mga kapaglaom. Now, speaking of prayer request kapaglaom Pastor, we Yes. will be starting our reading of our first batch of prayer request. Mga kapaglaom doon nagipadala din hiya sa tuwang sender 5396. Iyaha nga ginapaapil paampo, iyaha nga kondisyon. Iyaha pod nga mga pamilya, no? O lagi state diri yung specific nga prayer request makapaglaom apan nang hangyo siyang kanunay nato siya i-appeal sa atong mga pag-ampo. And we will also include in our prayers today mga kapaglaom Brother Rodel Alyada. Iyaha nga ginapaampo nga unta doon na kausaban sa iyahang kinabuhi. Nindot kay iyahang prayer kapaglaom Pastor nga siya mismo, no? Ma-change siya. Nangandoy siya. Nangandoy siya nga ma-change siya personally. And of course, nagpaampo po siya alang kang Sheila May nga unta aduna po'y kahayag nga iyang madawatan gikan sa Ginoo, no? So iyang pagampo na agud na sintro sa iyahang mga kabag-uhan sa kinabuhi. Kay murag nagkuan sila kining si Rodel imong namin nga Yes, Rodel. nagbulag sila, no? Ingon Yes. sa dinhi naghiwalay sila. O nya si Sheila May iyang ginahangyo nga tagaan siya og kaalam sa Ginoo maong request ato nga sender. Yes. And another prayer request mga kapaglaom gikan kay Michelle Pitel. Iyahang ginapapil pa po iyahang tibuok pamilya mga kapaglaom nga unta malayo na sila sa mga balatian labi na gyud sa
pandemic karon no. Og ang yahapod nga bana kapag lang pastor nga tuwa karon sa barko nga nagatrabaho hinaot nga tagaan siya kanunay og maayong panglawas og aduna po'y pagsinabtanay kanunay sa ihapong mga kauban sa trabaho no. Taga Siaton Negros Oriental siya, Yes, no? So taga akong Siaton. ginakamustang mga taga Siaton diha. And another prayer request in hiyagi kan pod sa Iligan City si Kapaglam Esper. Iyang ginapapil pagampo iha nga mother no nga si Denny Pakana kay tungod idara na kini ug anaana po'y mga balatian. Ihapod nga brother nga si Gino Pakana o si Jesse Biasong. Ang whole family pod ihapod mga brothers, ihang mga sisters, ug nga unta masulbad na pod ng ilahang mga problema ug labi na gid blessing sa ilahang nga business Negosyo. kapag laom pastor. Andunay a prayer request in hiya makapaglaom gikan sa Lanao del Norte gikan kang Jemar. Iyahang ginapaapil paampo nga unta tagaan siya og maayong panglawas sa Ginoo ug tulog na pud siya insakto nga oras, no? Og tagaan pud siya dugang kadasig og pagtuo. Wow. Another prayer request in hiya, gikan sa ato nga sender, Jocelyn Pasco. Iyahang ginapaapil og pagampo iyahang nga sister nga si Lorena Radok, usa ka OFW din ha sa Dubai, no? Nga ginaoperahan siya karon sa iyahang I think liver niya kapag lang pastor nga unta paspas ang iyang nga recovery. Ang nagpadala mao iyang sister nga si Jocelyn. So let us request you mga kapaglaom kung asa man kamo karon, you can kneel down, you can pause for a moment and pray with us together with Pastor Quinta. Sige, magaampo kita. Gamanan nga Dios niining kabuntagon, nagadangop kami kanimo, kay ikaw ang among sinaligan nga Dios nga makahatag og solusyon sa tanan namong mga problema. Ginadala namo Ginoo karon ang mga hangyo sa imong mga anak. Among ginadala ang hangyo sa usa namo kay igsuon nga ang iyang igsuon nga lalaki o ang igsuon niya nga babayi nga paghahatagan nimo o Dios og mga panalangin sa ilang kinabuhi. Yes. O iyang ginahangyo karon nga kanunay nimo siyang giyahan, hatagan nimo kaalam sa iyang mga desisyon sa kinabuhi. Among ginaampo si Rodel Alada sa iyang hangyo Ginoo nga sa ilang sitwasyon karon sa iyang gihigugma nga duna sila'y mga dili maayong relasyon. Yes. Apan o Dios, ikaw magahatag kaniya og kadasig sa kasub-anan sa mga problema nga iyang giatubang og iyang ginahangyo nga si Sheila May. Imong hatagan Ginoo og kaalam nga makahimo sa mga insakto nga desisyon sa kinabuhi nga nasubay sa imong kabubuton o kung unsa man ang mga dili maayo nga mga hinungdan sa ilang relasyon, ikaw Ginoo maghimog pa nga mga pamaagi nga aron nga ilang mapasiguli ang maong mga problema. Among ginaampo si Michelle Pitel nga ikaw magahatag og pagtugot sa iyang hangyo ni ining kabuntagon sa iyahang balatian sa panimalay, bisag unsa nga balatian sa panlawas, ikaw nasayod sa ilang kahimtang. Ayuha sila o Dios og ilikay sila sa mga dagko pang mga problema sa umolabot sa ilang panlawas. Kauban sa iyang bana nga nagatrabaho sa barko sa layo nga dapit, ihatag Ginoo ang kalinaw og maayong pagsinabtanay sa iyang mga kauban sa pagtrabaho og ilikay sa Ginoo sa mga katalagman, ihatag kaniya ang maayong panlawas. Amo usab ginaampo si Dini Makana bisan sa iyang katigulangon, sa iyang edad. Ikaw Ginoo magapadayon sa pagpanalangin kaniya, panalangin ning mga tambal, panalangin ni Ginoo ang iyahang tibuok panimalay nga sila malikay sa mga balatian sa kalibutan karon kauban ni Gino og ni Jesse Biasong. Ikaw nasayod sa ilahang kahimtang, panalangin ni ila Ginoo nga mga membro sa panimalay, mga hinigugma sa kinabuhi o panalangini ang ilahang negosyo. Amo usab ginadala sa pag-ampo si Jimar Mosinabri. Ikaw Ginoo nasayod sa iyang kahimtang, doon na siya problema sa iyang pagtulog, apan ikaw maghahatag kalinaw sa iyang pangunahuna nga dili siya maglisod pagtulog Ginoo og aron nga madugangan ang iyang kadasig sa iyang pag-alagad, labi na sa iyang pagtuo sa tanang mga kalisod nga iyang maatubang sa iyang kinabuhi. Panalangini usab Ginoo si Lorena
Radok nga siya nagatrabaho didto sa Dubai. Hinaot nga taga nimo siya mga panalangin sa iyang panlawas nga maga fully recover siya sa iyahang balatian Ginoo. Ikaw na sayon sa iyang kahimtang karon, panalangini siya kauban ang iyang mga hinigugma sa kinabuhi bisan asa silang dapit niini nga kalibutan. Salamat nga ikaw magatubag niini nga pag-ambo amo kini ginatugyan ang tanan di sa imong mga kamot sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Amen. Thank you for that prayer kapaglaong Pastor. And mga kapaglaong, if you have a prayer request and praise reports, you can send them out sa ato ang hotline numbers mga kapaglaong, and just comment down sa ato ang comment section. Andam ato mga prayer partners sa pagkuha sa inyong mga prayer request ug atoan ang pag-aampuan. Karong adlaw mga kapaglaong atong pagahisgutan kining never let go. Ang atong quote of the day nindot kay mga kapaglaong nagaingon, faith such as this is needed in the world today. Faith that will lay hold on the promises of God's word and refuse to let go until heaven hears. Amen. We need that faith mga kapaglaom ka ng dili good mo tanggal sa pagkupot din sa mga promises sa Ginoo kapaglaom Pastor. Yeah, And that's true. that's a kind of faith nga atong gikinahanglan sa atong panahon karon, labi na gid nagpaabot ta sa pagbalik sa atong Ginoo. Kining atong topiko karon mga Yes. kapaglaom no, kapaglaom Giselle ug sa atong mga kapaglaom nga nagatan-aw, murag opposite kini sa gitawag nga let go. Karon ang atong ginatun-an mao kining tawag never let go. Buot pasabot nga di jud nimo buhian. Buhian. Di jud nimo buhian. So anindot kini atong diskusyon na kapaglaom Giselle nga topiko karon nga pagdiskussan. Unsa kini ang mensahe sa ato nga panahon karon, no? Sa atong mga update, unsa ang atong sitwasyon karon nga dili jud nato unsa man butang nga dili nato buhian, no? Kapaglaom Giselle. Yes. O kung ato kining diretsohon dinhi sa atong pagtuon karon, nasentro kini mga kapaglaom sa istorya ni Elijah. Dinhi sa bala ang kasulatan in 1 Kings 17 and 18. No, sa diha nga kita nasayod nga niini nga istorya mao kining panahon nga walay ulan sa mao nga lugar nga si Elijah mismo mao ang naghatag og balita diha sa hari nga sa umalabot nga mga katuigan walay ulan. Yes. Now, kung ikaw tawo sa Ginoo, usay magunahuna jud ka nga panalangin kanunay mo abot sa imong kinabuhi, unya karon nganong naay kalisod. Kung atong tan-aw na background ni ining 1 Kings 17 mga kapaglaom, mao kining panahon nga ang mga katawhan sa Ginoo nagpalayo sa iyaha kay ang ilang gisimba sa panahon sa ni Haring Ahab, no, King Ahab and Jezebel, ang ilang gisimba maong mga Diyos-Diyos. Mga Diyos-Diyos. So nagpalayo ang mga tao sa iyaha, nagpalayo ang mga tao sa Ginoo, unya ang Ginoo naghatag ni ining pagsulay sa iyang mga katawhan nga mao kini ang walay ulan, drought, no, Yes. for how many years nga walay ulan o gi-announce kana ni Elijah mga kapaglaom sa kang King Ahab mismo. That's right. And gisgutan po diri kapaglaom Pastor nga sa pag-intervene ni Prophet Elijah no sa mga tao sa Ginoo, knowing nga na ay drought, na ay grabe ka lisod nga moabutay. Siyempre kung maghisgot kita og kanang grabe ka init ka paglaom Pastor, maguna na karon lisod kaayo ang pagpananom. Lisod kaayo ang asa sila mangita og mga panginabuhi nila, no? Lisod ang kinabuhi kung permente na lang pud init, no? O say kung permente na pud ulan, perti yung lisuda. But we praise God, no? We praise the Lord for Prophet Elijah nga mooy naghangyo gyud sa Ginoo nga during that time sa ilahang pagkalisod iyahag yung gihangyo sa Ginoo nga tabangan sila. Si Prophet Elijah kapaglaom Giselle no sa ato mga kapaglaom gatan-aw karon, aduna siya desire jud nga i-correct ang sayop sa mga katawhan nga instead of worshiping the living God in heaven, they are now worshiping the idols, no? The idols mao nang ilang gisimba. So gusto ni Elijah nga i-correct, gusto ni Elijah nga ang Ginoo will do something sa ginahimo nga mga sayop sa mga katawhan og mao kini ang dili paghatag og ulan. Can you imagine? Now to fast forward the story, it took 3 years. 3 years. Nung can you imagine mga kapaglaom mabuhi bata nga walay ulan-ulan, no? O sa kapin sa
tulo ka mga katuigan nga Yes. walay ulan-ulan, walay tubig, walay bis. Now, Kalisod gyud. lisod kayo nga kahimtang, and rain symbolizes blessings, Yes. no? So in other words, katawan sa Ginoo at that time, murag yatagan sila dako nga pagsulay. No? So buot mapasabot kapag laom Giselle nga usahay di ay ang Ginoo mohatag og mga kalisod nga mga lisod nga kahimtang. No? So this is the point of our discussion this morning nga bisan di ay kita mga katawan sa Dios, do na joy mga kalisod nga atong matubang. Sometimes God may withdraw His blessings and allow some things to happen, just like for example trials, problems, to teach His children a valuable lesson to bring us closer to Him. Yes, nagi mga panahon no mosugot tag sa dili mga kapaglaom. Dunay panahon nga at ato ang mabantayan nga mahilayot kita sa Ginoo kapaglaom, Pastor. And kung mahilayot kita sa Ginoo, tawagon kita balik sa Ginoo. Pinaagi sa mga trials, mga problems nga ato ang naagian, nasulayan. Gusto sa Ginoo nga kanang panahon na mobalik kita sa iya. Oh, example kining atong pandemic karon, Yes. no? And for most people in the world, mga kapaglaom, they look at the pandemic as a wake-up call. Yes. As a wake-up call Right, for yes. the sleeping people in this planet Earth. That's no? So, right. mga kapaglaom, ang Ginoo magahatag or magatugot Magatugon. niining mga kalisod, mga trials kini sa word nga trials pagsulay. Og aron kita usab makoreksyon no kining ginikanan kung masayop ang iyang Yes, ang iyang ang anak, kabataan. iya jud nang disiplinahon. Yes. So mao kini nahitabo sa mga katawhan kaniadto nga walay ulan nga ang tuyo sa Ginoo aron mamata sila sa mga kadautan nga ilang gihimo. And another point nga gusto Yes. nako i-emphasize sa atong mga kapaglaom nga katan-aw karon, no? Nga doing the will of God does not mean nga we will not encounter trials, Yes. mga kapaglaom. Even though we are following God's will, siguro nagasimba ta, hatag ta sa kung unsay maayo para sa Ginoo. We are returning the tithes, we are giving our offerings, we are Nagsimba ta. worshiping the Lord, we are praying. Yes. Pero that is not a guarantee that there will be no difficulties in life. So in other words, following the Lord doesn't mean that everything will be a bed of roses. What does it mean? Yes. It means happiness all the time. So Yes. ato nang hinumduman kapag laom nga dili jud kalipay ra kanunay, dunay mga kalisod Dunay nga moabot. kalisod. No? Yes. Apan kung maluhawtay ta, ang Ginoo magahatag kanato sa tubag nga nung naabot na because Yes. God has a purpose for what is happening. That's right. Mga kapaglaom, ang pangutana unsa man ang atong buhaton kapaglaom, Pastor, when trials, when kining testing of faith moabot sa tuwa, we need mga kapaglaom or we must persevere in prayer and have faith in God. Yes, sa atong story ni Elijah, later on after several years nibalik si Elijah unya nagpahibalo siya nga na-challenge no katong challenge siya diha sa chapter 18 na-challenge diha nga gi-challenge niya ang prophet ni Baal. Yes. No nga ginasimba sa mga katawhan at the time, mga Diyos, mga prophet. 450 gi-challenge niya dito sa Mount Carmel. Kag kahibalo kita sa istorya kung unsay nahitabo nga ang gitubag mga kigsunan nga pag-ampo maong kay Elijah. Yes. No nga gidawat ang iyang offering. Then after that one, ni-anunsyo siya sa hari nga ang ulan mo abot. Ang ulan mo abot. And you know, it's not an easy declaration. Yes. Grabe ang confidence ni Elijah Yes. nga moabot ng ulan. Og diri nato makita ang gitawag nato nga never let go kay niampo jud si Elijah, no? Niampo jud si Elijah nga ihatag na sa Ginoo, ibubo na sa Ginoo ang ulan at the Yes. time. In fact, kung tan-aw natong story mga kapaglaom, 7 times Yes. nag-ampo si Elijah. Una niyang ampo gisugo niya nga tan-awon sa servant kung doon na nabay sign nga muulan. Yes, may mga clouds ba? O kung may mga clouds ba, wala sa gyapon. Yes. So second time, third prayer, tan-aw dito wala gyapon 7 times. So makita nato dinhi ang persistence. Perseverance. No, Yes. perseverance. O kung nihulong si Elijah ato kapag laong pastor sa 6 times, no, nga kanang na-hope kung butang nato na hopeless gid si Elijah ato nga time kanang nakita niya nga wa na gyud sign sa intervention sa Ginoo, siguro
di gyud nila makuha ang promise sa Ginoo nga do na gyud ulan pagka 7 times no gi-answer sa Ginoo ang prayers ni Elijah. So do na gyud intervention sa Ginoo sa mga tao nga mula hutay gyud kapag laom, Amen. Pastor. So in other words, never stop, no? Yes. Praying, never let go. Aha. So padayon jud sa imong pagtuo, pagampo, pagpangayo sa Ginoo, pagsalig sa iyang mga saad. So we believe kapag laom, Pastor, that this pandemic will end, no? Yes. And in God's time. So ato lang kinahanglan is to persevere in prayer and have faith in God, no? Mag-ampo kita kanunay mga kapaglaom. Okay. Pagkanindot sa atong discussion kapaglaom, Yes. Pastor, thank you so much. Nasa second batch ato mga prayer request mga kapaglaom, doon na gipadala dinhi agikan sa Quezon City. Iyaha nga prayer request agikan kini kang kapaglaom test dilantar. Iyaha nga anak na si Ken Dilantar nga nag-birthday adtong August 23, no? Nga unta maulian na pud siya sa iyaha nga sipon ug hilanat nga pipila na pud kaadlaw niya nga balatian. So belated happy birthday. Happy birthday. Dinha kang Ken Dilantar. Atong August 23 ang iyang Yes, birthday. atong August 23 sa atong i-pray nga maligon siya sa iyang panglawas. Adunay a prayer request ni makapaglaam gikan kang Darlene Loyola. Iyahang prayer request nga unta adunay kalinaw sa ilaha nga family og magpatigbabaw ang kalinaw sa mao nga panimalay, no? Kanindot sa iyahang nga prayer. Aduna pud tay mga additional prayer request gikan sa ato nga FB Live, mga kapaglaom. Gikan kang kapaglaom Joy Selvano, nagpa-apil sa pag-ampo alang kang Juvel og iyahang nga tibuok a pamilya. They are COVID positive kapaglaom, Pastor, under quarantine din sa Manila, no? So atong i-pray ang mao nga pamilya. Another prayer request gikan kang kapaglaom Betty Alumpayaw. She's not feeling well. Unya do na pod siya ginabati siya nga UTI, no? So let us also include in our prayers today si kapaglaam Jerry Casas. Please pray for the success of their launching of their gift catalog of their first SDA orphanage din ha sa Morsha. Oy nanay kuan kapag laang, Pastor, May doon orphanage na sa Jud, ha? yes, doon na yung mga updates sa ilaha nga ginahimo nga first SDA orphanage na sa Morsha, Negros Occidental, no? So atong ginapasalamatan po at ilang pasalamatan na hope at Channel Bacolod and that many will support and sustain this operation and we will pray for that, mga kapaglaom. Another prayer request ikan kang Brunelda Solis. Please pray alang siya nga sister Esther Solis nga makarecover na po siya sa iyahang nga mga balatian, no? Another prayer request ikan sa ato ang kapaglaom Victoria Navarro. Prayers for complete healing of Ma'am Pebby and Pastor Louie Andrade. Oh, Andrade. And adunay prayer request alang sa mga magpakasal karong panahon na kay very challenging kapaglaom, Pastor. Daw makatipid apan very challenging mga kapaglaom. And another prayer request pod alang kang Brother Jerry Eliseo. Giampo na nato ni siya last time apan karon nagastrive gihapon siya kapag laong, Pastor, nga aduna pag alibyo nga iyang madawatan tungod na siya heart failure. Atong i-pray si Brother Jerry Eliseo. So napay usad Yes, Pastor. kapag laom, Giselle, no? Si Brother Ian Buenaflor Yes. nga naakaroon sa medical center sa Siliman Medical Center sa Dumaguete City. Kay doon na siya isbalatian ato siyang dalon sa pag-ampo nining kabuntagon. Ayan, Buenaflor. Alright, so let us pray mga kapaglaom with Pastor Quinto. Sige, mag-aampo kita mga kapaglaom. Gamhanan nga Dios, nagapadayon kami sa pag-ampo alang sa mga prayer requests sa imong mga anak nining kabuntagon. Yes. Among ginaampo si Kin Dilantar. Ikaw, Ginoo, nasayod sa iyang kahimtang karon, hinaot nga maulian na siya sa iyang sipon og hilanat. Among ginadala sa pag-ampo si Darlene Loyola sa iyang hangyo nga kalinaw sa tibuok panimalay. Yes. Kung unsa mga challenges, mga trials and difficulties nga ilang giatubang karon, ikaw nasayod, Ginoo, ihatag kanilang ligong pagtuo og kalinaw sa ilang kinabuhi. Amo sad ginaampo si Brother Ian Buenaflor nga naa karon sa hospital sa Dumaguete. Ikaw, Ginoo, nasayod sa iyang kahimtang, panalangin siya. Ihatag, Ginoo, ang panalangin sa iyang tibuok panimalay, sa iyang asawa ug mga kabataan, o hinaot nga tagaan nimo kaalam. Yes. Ang mga doktor o mga nurses nga nagaatiman kaniya nga mga tambal. Amen. Nga ihatag kaniya makahatag og maayong epekto sa iyang panlawas. Amo usab ginaampo si Jovel
og sa iyang whole family nga bisan Ginoo sila na diagnose nga positive niining virus karon sa kalibutan. Apan Ginoo, kami nagalaom nga ikaw sa giyapon magaayo kanila. Amen. Nga ikaw magahatag og solusyon niining mga hagit sa kinabuhi nga naabot sa ilang panimalay. Among ginaampo Ginoo si Betty Lumpayaw sa iyang panlawas. Ayuha siya sa bisan unsang balatian nga naakaron kaniya. Ikaw nasayod sa iyang kahimtang Ginoo. Ikaw nakahibalo unsay maayo nga imong pagabuhaton alang kaniya. Among ginaampo si Jerry Casas sa ila Ginoo nga ministry sa First SDA Orphanage dito sa Murcia, Negros Occidental. Hinaot nga kini nga pagministeryo makadala sa mga kabataan sa tiilan ni Ginoong Hesus. Kauban sa ilang panimalay, sila Ginoo mapanalanginan sa pagserbisyo sa among mga kaigsuonan. Among ginadala sa pagampo si Esther Solis nga hinaot nga makarecover na siya sa dili madugay nga panahon. Aron nga makauban niyang panimalay, makapadayon sa pag-alagad nga malipayon diya kanimo. Kauban ni Victoria Navarro, ikaw Ginoo panalangin sa iyang request karon alang sa kay Phoebe o Pastor Andrade. Unsang ilang mga concern, ikaw Ginoo nasayod, ay hatag kanila mayong panlawas, solusyon sa mga problema, kalig-on sa pagtuo sa mga challenges nga ilang ginaatubang karon. Kauban man Ginoo ni Jerry Eliseo, hinaot nga imo siyang pag-aayuhon og sa mga nagaplano Ginoo nga makigahiusa sa kaminyoon niining panahon sa pandemic. Ikaw nasayod sa among mga kaigsuonan, panalangini sila o Dios. Salamat nga ikaw magatubag ninyong pag-ampo amo kini ginatugyan ang tanan sa ngalan ni Jesus nga manuluwas. Amen. Amen. Thank you so much kapaglaom Pastor for that wonderful prayer. Ug atong ginapasalamatan ng atong mga kapaglaom who send their prayer requests og praise reports. Daghang salamat mga kapaglaom, and we still invite you to continue sending your prayer requests and praise reports in hiya sa ato ang programa Let's Pray Pilipinas. Yes. And mga kapaglaom, in conclusion, in summary sa ato ang gidiscuss ganina, ato hinumduman, let us not lose hope when cares and trials beset us. God may allow problems to correct us and draw us closer to Him, or God may be testing our faith to build our characters for eternity. Sa pagkanindot mga kapaglaom. So, kining atong discussion karon mga kapaglaom, hinaot nga nakahatag og papadasig kaninyo. So akong i-summarize kapaglaom Giselle, no? Ang mga punto nga ato karon gihisgutan sa atong topiko nga never let go. Una, dunay mga panahon nga ang Ginoo will allow trials and difficulties. Ikaduha, mga kapaglaom, it is not a guarantee that we are already following God's will. Everything will be a bed of roses. Yes. There will be difficulties, there will be challenging situations nga moabot sa atong kinabuhi. Apan, never let go. No, ayaw paghunong sa imong pagtuo, ayaw paghunong sa pagampo. No, padayon sa gihapon sa pagtuo, pagampo sa Ginoo, because time will come that you will understand what is happening around us, ug ang Ginoo magahatag og tubag sa atong daghang kaayog mga pangutana nga usahay dili nato masabtan nganong niabot kini nga usahay ba kapaglaom Giselle nga it seems that our situation, it seems that God is messing up with our plans. Now from the word mess up, murag gigubot usahay sa Ginoo ang atong kinabuhi, apan ang Ginoo ay dunay plano as what He promised us. No, so nga ikatulo ang katapusan nga punto, let us persevere in prayer. Amen. So never let go. Ayaw jud hunong sa pagampo. So gusto nako i-sum up kini tanan karon mga kapaglaom. Alright. Just like Elijah, we need to constantly behold God's hand. Let us faithfully persevere in prayer, because faith such as this is needed in the world today. Faith that will lay hold on the promises of God's word and refuse to let go until heaven hears it. Daghang salamat sa inyong panahon, mga kapaglaom. Thank you so much, kapaglaom Pastor, for that message. This is your kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Daghang salamat sa inyong pagtanaw sa atong programa karon mga kapaglaom. Hinaut ang Ginoo magahatag og panalangin diha kaninyo. This has been your kapaglaom Pastor Quinto of Hope Channel Cebu, reminding everyone to pray without ceasing. Diri lang sa
Let's pray Pilipinas! where you don't have to pray alone.